most exciting part ng gawain every time ay wala pong iba kung hindi po yung pag-aaral ng salita po ng Diyos. At ngayon po umagang ito ay tutuldukan na po natin yung ating message series ngayon po buwan ito since this month, every January is our Cheerful Giving Month. Tutuldukan na po natin yung ating pong message series ngayon. At ang ating pong pag-uusapan ngayon as we summarize the whole year, the whole month of cheerful giving, ang ating pong pag-uusapan is the effects of first fruit in our spiritual growth. Yan po ang ating pong tatalakayan. Ulitin ko po, the effects of first fruit in our spiritual growth. So if you have your Bibles with you, open pa rin po natin yung Bible natin sa Book of Proverbs, chapter 3, verse 9 to 10. Okay? Niliyan ko po tumayo ang bawat isa bilang pagbibigay galang po sa pagbasa po ng salita po ng Diyos. Alright? Sige po, maaari po natin sabay-sabay basahin po ito. Amen? Okay, sabay-sabay po natin basahin. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, begin. The Lord with your wealth, with your first fruits of all crops, then your hearts will be filled to overflowing, and your vats will bring over with new wine. So madali po tayong manalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, salamat po sa buwan na ito na ibinigay mo, Panginoon, sa amin for allowing us to hold, Panginoon, our cheerful giving month. Thank you, Lord God, for always teaching us, always guiding us, Panginoon, for us to have your blessing and your favor to each and every one of us. At ngayon po, Panginoon, patuloy na samahan niyo po, Panginoon, kami sa pag-aaral ng iyong salita, pagliwanagin mo ang puso't isipan, maunawaan namin, Panginoon, lalo tigit kung ano yung mga bunga ng pagpaparticipate, Panginoon, ng first fruit na kilang Diyos. Again, we give you back all the praise and all the glory. Samahan niyo po kami sa pag-aaral salita sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Alright? Sige, maaari na po tayo magsiyo po. Again, ang tatalakayan po natin is the effect of first fruit in our spiritual growth. Last Sunday or every year, lagi po ng January po natin ay lagi po ang tema natin is always cheerful giving. Okay? At we understood for so many years, we've understood that the blessing of the Lord is not in His hands. The blessing of the Lord is, or the key to God's blessing is in our hands. Sa atin po ang susig ng pagpapala ng Panginoon. And what excites me the most, every year, pagdating po ng January sa ating cheerful giving month, excited po ako not only to hear the word of the Lord, but I am excited to listen to the fruit of first fruit na sabihin po natin testimony speakers. Okay? And what excites me the most is that yung kanilang mga fruit of first fruit, sa mga material na bagay, yung mga nagampan nila, hindi po ako na-excite doon personally. Though, I am happy and I am celebrating with you every time na meron po kayong mga fruit of first fruit na mga blessing na natanggap. Iba na-promote sa trabaho, iba pinagpala ng kagamitan, iba pinagpala ng relationship, o iba't ibang uri ng pagpapala yung ating nakamtan. But what excites me the most ay yung fruit of first fruit, not on the material aspect, but on the spiritual aspect. Okay? Makikita po natin. Una, tanong natin nung nakalipas sa linggo, bakit ba natin ina-apply yung first fruit? Kaya po natin ina-apply yung first fruit is because it is biblical. The reason why we are applying first fruit is because the Lord says so. At naintindihan natin if one principle for us to unlock the blessing of the Lord. Sabi ko nga po, when we practice first fruit, hindi po natin sa pinapractice dahil may gusto tayong pabalik galing sa Panginoon. We practice it because it is giving honor unto our Lord and Savior. Yun po yung kahalagahan po noon. Pero, hindi rin, sabi ko nga po sa inyo, the blessing of honoring the Lord, okay, is always inevitable. Yung favor ng Panginoon, lalo tigit sa kanyang mga anak na marunong rumispeto, marunong magbigay galang sa Kanya, marunong magbigay ng papuri sa Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoon ay naroon lagi. The favor of the Lord is always there. And one of the greatest favor na po pwede natin makamplanan sa Panginoon is the fruit of first fruit when it comes to our spiritual growth. Alright?
Yan, excuse me po. Ilang bagay po? 5 bagay po. At ito po ay 5 exciting na bagay na maiintindihan natin na epekto sa ating spiritual na pamumuhay. Kaya po kung papansinin nyo, sa lahat ng mga nagpa-participate sa first fruit giving, mayroon pong nagiging impact sa kanilang buhay yan. We don't practice that type of giving because we just want to practice it. We practice that giving because one way or the other, it actually helps us mature our faith sa Panginoon. Tinutulungan po yan para tayo rin po ay pagpalain na mas tumibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. I found 5 effects of first fruit o application of first fruit when it comes to our spiritual growth. So, tingnan na po natin. Unang epekto po, unang fruit of first fruit when it comes to spiritual growth is this. It deepened, our divine dependence to the Lord. Deepen divine dependence unto the Lord. Tingnan po natin, ano sabi sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10? Diba? Sabi niya, honor the Lord with your wealth. Diba? With the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Hindi ko na po masyadong ipaliliwanag yung ibig sabihin first fruit, kasi napag-aralan na po natin yan eh. Hindi ko na rin po masyadong ipapaliwanag yung yung pagpapala, yung vats with new wine, yung barns natin o yung imbakan natin ng pagpapala ng Panginoon ay mag-uumapaw. Hindi ko na po masyadong bibigyan ng tuon yun. Hindi ko na po bibigyan masyadong tuon yung honoring the Lord kasi naiintindihan po natin yan eh. Sa mga previous na pag-aaral natin na giving or practicing our first fruit giving unto the Lord is one of the ways on how to give honor unto the Lord. Pero kung makikita po natin dito, ang isa sa pinakamatinding bunga kapag ka po tayo ay natututong i-honor ng Panginoon with our first fruit is that it deepened our divine dependence unto the Lord. Tumitibay, mas lumalalim yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Bakit po tumitibay at lumalalim? Naniniwala po ako, our faith should be exercised. Naniniwala po ako doon. Naniniwala po para isang tao tumibay ang kanyang mga pangangatawan. Kailangan po niyang nag-ehersisyo. Tama po ba? Marami pong mga atleta, ang ginagawa po niya, hindi po sila basta gumaling sa pagbabasketball, hindi sila gumaling sa pagpo-football, hindi sila gumaling sa kung ano-ano aspeto ng sport na meron sila nang hindi sila nag-ehersisyo. Kaya po meron mga iba, sino dito ang nag-athlete kayo, naging varsity kayo? Diba? Naging varsity kayo, taas ng kamay, meron po ba? Varsity na ano? Basketball dati. Si Kuya, varsity ka ng sepak takraw. Talaga, nag-Philippine team ka? Sa school lang. Sepak takraw, parang itong volleyball, pero yung may bola na sinisipa. Tama, hindi ganun sepak takraw, ano? Nakakatawa. Welcome sa church, Kuya. Okay? Si Kuya Doy. Chess. Iba exercise dito eh. Ang exercise ito, that 2-piece chicken. Pero kailangan mag-ehersisyo nun. Okay? Bakit kailangan mag-ehersisyo? Sa mga atleta, tulad nung kay Kuya, sepak takraw, no? Si ate may basketball, basketball. Lalo na kapag iyan ay atleta na talaga mismo, meron din ang tinatawag na conditioning. Ibig sabihin, ine-exercise yung pangakatawan. Pag sinabi conditioning, you don't only strengthen your body. Okay? Ang ginagawa mo, ini-strengthen yung agility ng katawan mo. Di ba? Para maging atleta yung katawan mo. Pinapalakas yung pangkatawan mo, kaya kami nag-build ng muscle. Okay? Ginagawa, ang tawag po dyan ay strengthening. Okay? At para po strengthen yung pangkatawan ng mga atleta, ang ginagawa po nila, common ay ehersisyo. Exercise. Ganun din po sa pananampalataya. If we want our faith to be strong, we need to exercise our faith. Kailangan po natin ini-ehersisyo. Madali po mag-ehersisyo. Ginawa ko na dati yung example dito kay Pastor BJ. Gusto niyo po ba ulitin natin? Ha? Hindi na po pwede. Bayin nga naman sa Pastor BJ dito. Walang carpet dito eh. Doon sa kabilang church, may carpet tayo eh.
mahirap pong mag-ehersisyo. Meron po ba nag-exercise sa madali lang? Kahit na kayo walking lang eh. Diba? Kahit brisk walking, ilang minuto kapag hindi ka sanay, hihingalin ka eh. Diba? Maraming mga exercise. Iba nagbubuhat ng weights. Iba naglalagay ng pressure. Bakit naglalagay ng pressure yung iba? Para ma-build yung muscle. Kaya kahit iba, hindi na saray sa 25 na kilos lang, gagawin 50 kilos na yan. Yung iba, ito mga babae dito, kaya pa senyas ng senyas eh. Diba? Yung iba, 20 kilos lang. Ngayon 50 kilos na ang kinakain. Kaya na-exercise lumalaki yun siya. Pero kidding aside, ang ginagawa ng mga nag-i-strengthening ay nagbibigay sila ng pressure para yung specific sa kanilang area kung saan gusto improve. Kung gusto ma-improve ang biceps mo, naglalagay ka ng pressure dyan, nagbubuhat ka ng weights, may pressure ka dyan. Tama? Kung gusto mo tumibay yung tricep mo, maglalagay ka ng pressure na mabigat sa kamay mo, iaatras mo na gano'n, para maramdaman mo, mabibiyak yung dito muscle mo, na may pressure. Eventually, as time goes by, as you exercise, makikita mo, pag umarap ka sa lamin, grabe, ang laki ng bilbil ko. Ang laki ng muscle ko. Bakit? Kasi ine-exercise. You know what? Marami pong mga mananampalataya when it comes to faith, napakahihina. Marami pong mga mananampalataya kapag tinamaan ng sigalot o problema sa buhay, marami mga mananampalataya tumatalikod agad sa Panginoon. Bakit? Kasi mahina yung pananampalataya. Mahina yung pagtitiwala sa Panginoon. That is the very main reason why we need to exercise our faith. And with that, practicing first fruit, offering deepens our divine dependence unto the Lord. Bakit po? Di ba matinding pressure po iyon? Pag nag-practice ka ng first fruit, bakit? It's a total exercise of your faith. Isipin mo, ibibigay mo sa Panginoon yung unang sahod mo. Madali po ba yan? Common na mga magiging sasabihin natin, paano ba ito ibibigay yung unang sahod ko? Ano lang kakainin ko? Ano lang pambayad ko ng kuryente? Ano pambayad ko ng tubig? Ano pambayad ko sa ganito? Ang dami natin po pwede maging hurdle sa problema dyan. And it actually gives pressure to us. Tama po ba? Naintindihan niyo po ako doon, lalo naman nag-participate dito. And to tell you honestly, after niyo magawa yun, sino po dito yung nag-practice ng first fruit pero hindi kayo pinabayaan ng Panginoon? I can name names, not only in this church, but even in the Bible, specifically the Jews who practice it, hindi naman po sila pinabayaan ng Panginoon eh. At ang makikita mo, the more na nag-strengthen yung kanilang faith. Kaya nga po, may mga ibang mananampalataya, after practicing first fruit, magugulat ka, bakit the following year, pinapractice pa nila yung first fruit giving? Bakit? Kasi na-exercise na yung faith nila eh. Sa kanila, hindi na nagiging burden yun. It becomes part of their lifestyle. Na Na magtiwala sa Panginoon, I would like to honor you with my first fruit. I would like to honor you with this type of giving. Ibibigay ko po sa iyo, Panginoon. Doon pa lang po sa magbibigay ng gano'n, it is divine, it actually deepens our divine dependence sa Panginoon. Bakit? Lord, alam ko po, kayo ang nagbigay sa akin ng trabaho, kayo ang nagbigay sa akin ng sahod, at kayo rin po ang nagbuhay sa akin, at kayo rin po ay hindi mo papabaya sa akin. Tama po ba? Amen? Amen. Di ba? Wala naman po siguro practice ng first fruit giving ng mga historical na nakita niyo, pinabayaan ng Panginoon. The more na mas nakikita pa natin na yung mga nag-practice ng kanilang faith sa Panginoon, the more na pinagpapala ng Panginoon. Amen? Yung po yun eh. It deepen our divine dependence on the Lord. Nakikita po natin, ang nangyari po dito, we actually foster, not only yung divine dependence sa Panginoon, but it actually fosters sa puso po natin yung reliance sa Panginoon. Natututo po tayo lalo na magtiwala. Natututo tayo mag-rely sa Panginoon. Bakit po? Tayo po mga tao, pagka po meron tayo or tayo ay nag-uumapaw yung ating mga
sabihin natin blessing sa buhay, nakakalimot na tayo magtiwala sa Panginoon eh. Pansinin niyo po, kapag ka ikaw malakas ang pangatawan mo, minsan hindi mo nilalahat. Pero pag malakas ang pangatawan, ang nangyayari sa kanya, minsan nakakalimot sa Panginoon eh. Subukan mo magkaroon ng karamdaman, kanino lumalapit? Ano po? Sa Panginoon. Tama ba? Subukan mong merong trabaho at may malaking sahod. Eh di ba okay na okay? Minsan nakakalimot sa Panginoon eh. Sa lahat ng aspeto eh. Kahit sa pagsamba, minsan nakakalimot sa Panginoon eh. Pero tingnan mo, pag nawala ng trabaho, kanino lumalapit? Sa Panginoon. Kapag ka okay ang relationship sa pamilya, stable naman, okay na okay, ang saya ng pamilya, marami nakakalimot sa, hindi man lahat, pero marami nakakalimot sa Panginoon. Pero subukan magkaroon ng problema sa pamilya, magkaroon ng problema yung mag-asawa, saan lalapit? Sa Panginoon. Hindi mo ba't mas maganda na kahit walang problema, nagtitiwala ka, nag-rely ka sa Panginoon? Hindi po kasi na-exercise your faith. So one of the effect, or one of the major effect, o sabihin po natin, one of the fruit of first fruit, when it comes to spiritual growth, in practicing first fruit, is it deepens our divine dependence unto the Lord. Na nangyayari sa atin, we are now exercising our reliance. Reliance saan? Reliance sa provision ng Panginoon. Reliance sa promises ng Panginoon. At lalo tigit, reliance sa faithfulness ng Panginoon. Ang Panginoon po kahit kailan ay faithful po sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? Do you believe in the faithfulness of God? Sino po dito naniniwala na faithful ang Panginoon? Taas ka po, kamay. Yan. Po tayo naniniwala. Ako naniniwala ko faithful ang Panginoon. And the Lord is not only faithful, but He is also hardworking. Alam niyo po kung bakit? Isipin niyo po, okay? Sa mundong ginagalawan po natin, alright? Ano ang isa sa pinakamahalagang bagay sa mundong ito na kailangan natin para mabuhay? Isipin niyo po iyon. Ano po? Hangin. Pag wala pong hangin, patay tayong lahat. Maniwala po kahit sa hindi. Ang hangin po, iyan po ay isa sa bagay na hindi natin nakikita, pero kailangan natin, pero pinoprovide ng Panginoon. Ayos niyo po ba yun? And it's because it's everywhere, hindi na po natin na-appreciate masyado po iyan. Right? Isipin niyo kung gano'n ka-hardworking ang Panginoon. 24/7, minomonitor ng Panginoon yung hangin sa paligid natin para tayong mga anak niya ay buhay. Hindi niyo po ba naisip yun? Paano kung makakalimutan ng Panginoon buksan ang oxygen ng mundo? Eh patay tayo, di ba? Pero ang Panginoon nagmamatsyag po sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga po sabi ng Bible, hindi ba? And the Lord will supply all your needs according to His riches and glory. Kasama po iyon eh. Because the Lord is so faithful, yung mga bagay na hindi nakikita natin na kailangan natin, minsan hindi na po natin napapansin. And one of the effect na dapat natin matutunan ay kaya natin pinapractice ang first fruit. Because one of the fruit of first fruit is matuto tayong maging dependent sa Panginoon. Matutunan po natin na maging reliant tayo sa Panginoon. Wala po namang masama kung tayo ay maging dependent at maging reliant sa Panginoon. Alam niyo bakit? I would remember one advertisement ng isang bangko. Sabi ng isang bangko, kapag ka sa amin ka mag-deposito ng pera mo, daig mo ba ang nakasandal sa pader? Naalala niyo po yun? Ano bang bangko yun? Metrobank. Buhay pa naman ano? Buhay pa yung Metrobank. Kasi meron pong mga bangko nagsara na eh. Ang tawag po doon is reliance. Bakit marami nagdideposito sa kanila? Kasi naniniwala, nagtitiwala. Yun din po ang gusto ng Panginoon sa atin. And the moment we practice first fruit, ano nga sa atin, nag-exercise na tayo ay maging reliant sa Panginoon. Panginoon, magtitiwala po ako sa iyo ha. Panginoon, I will give this by faith. And because I wanted to honor you,
and because I wanted to learn how to be reliant sa iyo. Matuto po ako magtiwala sa iyo. Pangalawa, it doesn't only the first effect is deepen our divine dependence unto the Lord. Second, it actually develop discipline and devotion. Develop discipline and devotion. Alam mo sabi ng Luke 16 verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Okay, ang tawag po dito ay sabihin po natin disiplina. Marami po sa atin hindi mapagkakatiwalaan eh. Yung maliit na bagay, kapag ka napagkatiwalaan ka, ibig sabihin, mas po pwede kang pagkatiwalaan ng mas malaking bagay. Right? Naniniwala po ako doon eh. Kaya nga po sabi ng Bible, to whom much is given, much is required. At ito po ay principle ng stewardship. Maganda po ito na matutunan po natin na tayo ay magkaroon at ma-develop yung ating disiplina at devotion sa Panginoon. And ang nangyari sa atin, the moment we practice first fruit, natututunan natin we are being encouraged to be obedient to the Lord. That's part of Christian discipline eh. Part of Christian discipline is being obedient sa Panginoon. Remember, Deuteronomy chapter 26, there are two parts when it comes to Deuteronomy chapter 26. First is about blessing. Second is about the curse of the Lord. Pinalipaliwanag po natin, dalawang aspeto po yun, magandang devotion yan. I would remember when I preached that way, I think 2 years back or 3 years back, hindi ko po in-outline na point 1, point 2, point 3, point 4. Ang ginawa ko po dyan, binasa ko po yung buong passage. Bakit po? Malinaw po yung pagkakasulat doon na ang isang tao, ang Deuteronomy was specific written for the Hebrew and the Jew people. Lahat ng sumusunod sa Panginoon, okay? Lahat ng natitiwala sa Panginoon, pinagpapala ng Panginoon. At lahat ng sumusuway sa Panginoon, ang nangyayari po sa kanila ay sinusumpa ng Panginoon. Kabaligtaran ng pagpapala ay sumpa. Di ba? At ang kabaligtaran ng obedience ay disobedience. Pastor, obedient na po, katandaan niyo po, 99% obedience is still disobedient. Pag mayroon kang isang hindi sinunod sa Panginoon, disobedient pa rin ikaw sa Panginoon. And maganda pong exercise yung first fruit. Maganda pong effect na exercise yung first fruit when it comes to our faith. Bakit po? Kasi yung disiplina ng pagiging obedient sa Panginoon at pagiging devoted sa Panginoon ay napapractice po natin. Practicing first fruit encourage us to be obedient to God's word and trust His promises. Bakit po? Ang dami pong pangako ng Panginoon when it comes to first fruit giving. Hindi ko po inisa-isa lahat ng mga pangako na iyon. Kasi po, ayoko na i-practice natin yung first fruit giving because we are asking something in return from the Lord. Because we wanted to practice giving based on the basic principle of practicing it, and that is to give honor unto the Lord. At ang nangyari po doon, as we practice it, napapractice yung obedience sa atin. I would remember, gamitin ko pong illustration po ito. I would remember, pero itong mga anak ko po, sabi ko po sa sa mga nakapunta na po sa bahay po namin. Ang bahay po namin ay maliit lamang. Okay? Kung hindi po ako nagkakamali, parang ganito lang bahay namin. Ito. Parang 3/4 dito, pero 2 palaban. Tama? Tatawagin ko po yung mga anak ko. Doggy. Sisigaw po ako. Gusto ko na nga ba magpalagay ng intercom sa bahay namin? Sa liit ng bahay namin, hindi po nila ako marinig. At katulad ng mga batang inuutusan, sino po yung mga magulang dito? Pakitaas nga po ang kamay. Yeah, mga magulang dito. Hindi magulang na madaya. Okay? Kasi iba yung magulang at saka yung magulang na madaya eh. Yung magulang na parent, pakitaas ang kamay. Yan. Nasubukan niyo po mag-utos sa anak niyo. Pasin niyo, kapag ka ang anak niyo inuutusan niyo, yung mga anak nyo dapat yung ipa-check up sa tumitingin sa mata. Alam niyo bakit? Pag inuutusan yung mga bata, nagugulat.
Hindi lang nabibigay, nabubulag. Sabihin mo, anak, kunin mo yung telepono ko sa taas. Pag-akyat, baba ulit. Wala eh. Naandun sa taas, sa may table. Babalik siya doon. Naandun yung telepono sa may table. Babalik siya ulit. Magpapagod siya, bababa ng hagdan. Wala eh. Akit ulit. Anak, sa may table, sa ilalim ng TV, katabi ng ganito, dinescribe mo na, pagtingin mo. Babalik ulit yung bata. Dad, wala po talaga. So, ano gagawin mo? Ang hirap sa'yo, nabulag ka na eh. Pagkakaya, ikaw na lang aakyat, kasi kukuha. Ito, sabihin sa'yo ng anak mo, kaya mo na palang kunin eh. Iuutos mo pa. Tama ba? Nasubukan niyo na ba yung gano'n? I would remember, I was trying to practice that obedience. Anak, kunin mo to. Ayaw nilang kunin. Tapos, noong mga younger age pa nila, Kuya Doy, okay, nagdadago. Kaya naman, utos na utos. Diba? Dahil pinapractice ko obedience, pag bababa, di na ba inutos ko? O sige, iakit mo ulit. Iakit naman. Tapos pagbaba niya, anak, bumaba ka ulit. Okay? Pagbaba niya, anak, kunin mo ulit. Dapat kukunin ko ulit. Kunin mo ulit. Baba niya ulit. Baka pangatlong beses, paulit-ulit ko gagawin yun. Kasabi niya sa akin, dapat paulit-ulit. Ayaw na eh. Umaayaw na. Bakit? Nakakapagod, di ba? Pero ano sinusubukan sa kanila? Kaya pa ulit-ulit na ginagawa para maging ma-practice yung obedience nila. To the point na minsan, hindi mo na sila uutusan, alam na nila gagawin nila. Bakit? Na-practice na yung obedience. Ganun din po sa atin. Kaya po paulit-ulit natin ine-exercise yung faith sa anumang aspeto. Hindi lang po sa aspeto ng pag-practice ng first fruit giving. There are a lot of practices in the Bible and in the scriptures for our faith to be tested. Okay? Maganda pong ine-exercise para po tayo ay ma-encourage na magtiwala sa salita ng Diyos, magtiwala sa nagbigay ng salita na ito, at yun ay walang iba kundi ang Panginoon, at magtiwala sa mga pangako ng Panginoon. The problem with us, the very main reason why we actually fail to trust, at sabihin po natin, obey the commands of the Lord, is because we don't know His promises. Because if we knew all the promises of the Lord, maniwala po kayo, matatakot po kayo hindi sumunod sa Panginoon. One of the motivating factor ng isang mananampalataya for us to be obedient to the Lord is that every command of the Lord may kadugtong na promise. I will challenge each and every Christian who are here. Buksan niyo ang mga banal na kasulatan. Tingnan niyo po, wala pong ipinag-utos ang Panginoon na wala pong kadugtong na kahit anumang pagpapala. From the Old Testament down to the New Testament, lahat ng inutos ng Panginoon, meron pong kaakibat na pagpapala. Bigyan ko ng isang halimbawa. Remember during the time of Moses, yung po mga Israelites were under the captivity of the Egyptians. Hindi po ba? Naalala niyo po yun? Ang sabi ng Panginoon, nagreklamo yung mga Hudyo sa Panginoon. Panginoon, kami ay nagiging alipin na dito. Sabi, pangako sa kanila ng Panginoon, they will be removed from captivity by the Egyptians. Pangako ng Panginoon. Anong kumanda ng Panginoon sa kanila? Anong kumanda pa yun kay Moses? Moses, ilabas mo yung mga anak ko. May command ang Panginoon sa kanila. Until the moment na sila ay lumabas doon dahil ipinag-utos ng Panginoon at sumunod si Moses, hindi nila makikita kung ano yung promised land sa kanila. Marami po sa atin, the very main reason why we don't experience or we haven't experienced yet the promised land na pangako ng Panginoon sa atin is because we fail to be obedient unto the Lord. Ang dami natin mga bagay na gusto. Ang dami natin mga dinidesire sa Panginoon. Ang dami natin mga hinihingi sa Panginoon. Some of the reasons on why we fail to experience those, sabihin natin, desires na hinihingi sa Panginoon is because we fail to obey the Lord.
Kaya po isang magandang positive effect sa spirituality and spiritual growth ng isang mananampalataya ay yung po ay ma-develop yung ating discipline and devotion sa Panginoon. Third, okay, na the effect, okay, na practicing of first fruit in our spiritual growth, nagpapatibay ng ating pananampalataya is dynamic generosity and dedication. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Remember this, sabi dito, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Alam niyo nangyari po dito, as we practice first fruit, natututo po tayo i-practice yung generosity and pagiging selfless po natin. At common po sa ating mga mananampalataya, common sa ating mga tao, we tend to hoard. Na-experience mo ba yun? We always tend to hoard. Kapag meron kayo, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito, kailangan ko mag-imbok ng ganito. But there's nothing wrong sa pag-iipon, okay? But there is something wrong with hoarding. Alam niyo, hoarding, ito yung pag-iipon ng mga bagay o mga kahit at na hindi mo naman kailangan. Sino po dito na meron po kayong 20 medyas, yung 10 doon naka-plastic pa? Sino po sa inyo ang meron pong maraming damit? Okay? Buksan po natin yung closet natin. Marami kayong damit. Okay? Na hindi nakasya sa iyo. Pero, nasa closet po pa rin. Ang tawag doon ay hoarding. Bakit? Pag sinisili mo, naku, nung binili ko to, ang mahal nito. Anong year yan? 1984. Kapatid, 2024 na. Yung value niyan, malayo na sa value ng damit yan. Baka butas, nadagdagan na ng butas yan. Hindi mo mapakawalan. Bakit? Hoarding. The issue of hoarding is that you fail to practice generosity. Right? Nahihirapan tayo maging generous, nahihirap. May iba sa atin, pagka hinangang kayo ng tulong, nahihirapan kayo magbigay ng tulong. Di ba? Kapag sa church po na ito, pinagbabawal natin ang pangungutang. Sa church na ito, ulitin ko po sa mga members po natin ha, bawal po sa church na ito ang nangungutang. Bakit po? At lalo tigis, bawal po ang nagpapautang. Bakit po? Kasi po, nagiging dahilan niyan ng pag-aaway ng magkakapatid sa pananampalataya. Subukan mo, kapag hindi nakabayad ng utang, nagkakasamaan ng loob, iminamarites ka sa iba, nagkakaproblema, nagkakawatak-watak ang relasyon. Ang tinuturuan sa church na ito, maging matulungin ka. Ngayon, umutang dahil may kailangan, bigyan mo na lang ng tulong. Rather than pautangin mo, Pastor, ano ko ibibigay? Hindi ko sila ibigay mo lahat eh. Diba? Sabihin mo, hindi ako nagpapautang, pero ito, kaya kong ibigay sa iyong tulong na hindi mo na kailangan ibalik pa. Ang tawag doon, natututo kang maging generous. Mahirap pong i-apply yun. Lalo tigit kapag ikaw, hindi mo ina-apply yung pagtulong. Pero ang utos ng Bible, we are to encourage one another, we are to help. Diba? Magkaroon ng impact yung buhay natin sa ibang mga mananampalataya to help others. That's part of the testimony na binibigay sa atin ng Panginoon. But we cannot exercise generosity because we exercise hoarding in our life. Diba? Kaya po kasi ninyo, kapag ka po ang isang tao, tingnan nyo po, lahat ng testimony speakers natin dito na nag-testify regarding first fruit, yung mga taong iyon, pagdating sa gawain ng Panginoon, kahit hinga mo ng tulong, hindi ka mahihirapan hinga ng tulong. Diba? Kaya mamaya, hihingi ako ng tulong kay Pastor BJ. O, generous to eh. Pastor BJ, baka naman. Okay. Yung mga young people, mamaya matutuwa yung mga young people. Si Pastor BJ, nakita ko ito, nag-practice ng first fruit. Ibig sabihin, napapractice yung generosity. Mamaya, di ba? Bago, di ba meron tayong adult fellowship mamaya, yung mga young people, makakatambay mamaya, tutulong yan. Sabi lang Pastor BJ, baka naman pwede ka magpaperienda. Hindi mahihirapan si Pastor BJ na gawin yun. Bakit?
napapractice niya na yung generosity eh. Di ba? Hindi dahil binuyo ko siya. Di ba? Ha? Hindi dahil sinabi ko sa kanya yun. Sabi niya, mamaya pagkakuha mo ng allowance mo, bumili kayo ng pizza. Diba? Bumili kayo, bayaran nyo. Saan bumili kayo eh? Ha? Abunuhan nyo. Abunuhan nyo muna. Diba? Ganun talaga. Napapractice yung generosity tsaka pagiging magulang. Hindi ka pa magulang, magulang ka na. Diba? But again, what I'm trying to say, hindi ka natututo na mag-hoard sa sarili mo, natututo kang magbigay because you practice generosity. Because one of the effect of practicing first fruit in giving, okay, ang nangyayari, napapractice mo rin yung generosity. Diba? Hindi ka na nahihirapang magpakawala, na ipapractice mo na it is more blessed to give rather than to receive. Yung po yun eh. We exercise generosity. Masama po ba yun? Totoo, hindi po masama yun eh. Maganda nga po yung prinsipyo na tututunan, pero hindi po natin ma-practice yung dynamic generosity at pagiging dedicated sa pagiging generous is because, ano nangyari sa atin, we practice hoarding. But the moment we practice first fruit giving, ano nangyari sa atin, nagiging generous tayo. Okay? Napapractice po natin yung pagiging selfless. Bakit po? Hoarding is a character of a selfish person. Generosity is a character of a person who is selfless. Pansinin niyo po, ang taong generous, mas bibigyan niya pa ng halaga yung iba kaysa sa sarili niya. Ang taong generous pag nakakita po kayo ng isang taong generous, minsan, alam mo wala naman, pero napapagbigay pa rin. I would remember, meron sa Malolos, kasama natin yung nagtuturo ng mga bata. Okay, patanda, wala na yung vlog, di ba? Yung si Nanay something, si Nanay Aida. Si Nanay Aida, kasama ni Ate Joyce, may edad na yun. Ang edad niya para yung mga awa na mamis natin. Okay? Kasama niya yun na pumupunta sa mga bukid-bukid ng Malolos o ng Bulacan o nagpapalit pa nga ng Pampanga para magturo ng mga bata. Yun po, hindi po mayaman yung babae. Pupunta po ng church yun, maagang-maaga. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, ang bahay niya nasa gitna ng bukid. Walang tricycle eh. Diba, pag gitna ng palayan, tatawid ka dun sa mga lupang nakaangat. Diba? Tapos tatawid ka bago ka makapunta ng highway. So, hindi ng highway, hindi po yun sasakay kasi hindi na po siya mayaman eh. Maglalakad po iyon papunta ng church, papunta ng Kalumpit because the church was pit. Pero pagdating po sa gawain ng Panginoon, yung tao, according to Ate Joyce, namin ko po ito na, I was so blessed to meet this woman. Ito pong tao na ito is one of the most generous giver pagdating sa church. Minsan, kanyang pera, itutulong pa dun sa iba. Alam mong kailangan niya. Bakit? Naging selfless. Diba? Naging generous. Pero alam niyo po, hindi mo pinabayaan ng Panginoon na itong tao na ito ay mamatay na ganun pa rin ang estado ng kanyang buhay. Itong tao na ito pinagpaalala ng Panginoon. Alam niyo bakit? Because of her generosity, the blessing of the Lord and the favor of the Lord overflows. Sabihin po yun, generosity. Minsan, masakit po yun, masakit yung pagiging selfish, yung sarili mo lang iniisip mo. Sa pamilya, gusto niyo ba kayo ng tatay na selfish? Sa pamilya, gusto niyo magkaroon kayo ng nanay na selfish? Ang pangit kapag ka sa pamilya, ang mga magulang mo selfish. Bakit? Isipin mo sa hapagkainan. Kung apat kayo sa bahay, merong 8 chicken, dapat tigdadalawa kayo, di ba? Subukan mo ang tatay mo, ang nanay mo selfish. Gagawin ni nanay at ni tatay, di ba? Yung 6 sa kanila, yung 2 tig-isa kayo. Matutuwa ba kayo? O kaya ang gagawin ng mga magulang, kami muna ang nakakain, wag muna kayo. Paano isipin nyo, ang magulang ng mga ito, napakano naman. 2 chicken na lang, kinagatang pa yung isa. Di ba? Balik na rin natin. Subukan nyo magkaroon din kayo ng mga anak na selfish at hindi selfless.
Pagdating sa pagkainan, kumain sila, no? Hindi ka nila inisip na hindi ka pa kumakain, ubos na yung ulam. Natutuwa ako kay Cassandra sa akin na pag breakfast po kasi, minsan nag-breakfast ako, minsan hindi. Kasi ang lakad ko sa office, 7 o'clock. Ang pinaka-ayaw na ayaw kong ulam sa bahay, bacon. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung bacon, ang bilis maubos pagdating sa pagkainan. Minsan, pagbaba na ako ng kwarto, ang natitira lang sa akin sa lagay ng bacon, mantika na lang eh. Alam niyo yun? Sabi ko, may bacon pa ba? Meron pa dyan. Di ba? Saan? Ngayon ako nakakita ng bacon invisible. Kasi, meron akong isang anak na paborito niyang bacon. Hindi ko siya chichismisin nyo. Itago lang sa pangalan Doy. Pag kumuha ng bacon, yung isang balot ng bacon na pralito, isang tintor lang sa kanya yun eh. Lumilipat agad doon. One time, pababa ako, sakto nila pag ni Ate Joyce yung bacon. Narinig ko yung pinakamabait kong anak. Sabi ni Cassandra, "Uy, Kuya Toy, mahiya ka naman. Si Daddy hindi pa kumakain." Pababa ako na agad, tuwan-tuwa ako eh. Grabe, tuwa ako. Diba? Kung gaano ka selfish si Kuya Toy, gano'n naman ka-selfish si Ate Daday. Pagbaba ko, nakita ko ang dami pa ng bacon doon sa palato ni Doy. Tapos si Daday, si Cassandra, meron siya parang 2 strip ng bacon. Tapos may natira sa akin, isang strip ng bacon, kalahati. Pero, lumalangoy naman sa mantika. Kaya ata ako na-stroke dahil doon eh. Tapos, sabi ni Sandra, "Kuya, mag-ambag ka naman kay Daddy." Nakatingin ako sa bacon eh. Tapos naawa ko sarili ko eh. Susunod hindi na ako bibili ng bacon. Kaya ako nag-desire na magkaroon ng rep sa kwarto ko. Sabi ni Daday, 2 na lang yung bacon niya, "Dad, sa'yo na to." Sabi ko, "Hindi na, sa'yo na yan." "Hindi, Dad, sa'yo na to, diet ako." Kung diet, pepet mo eh. Kasi Toy, wala lang. Sabi niya, "Dad," sabi ni Cassandra, "Kuya." Hindi. Tapos ako si Toy kasi nagbigay si Cassandra. Binigyan naman niya ako 1/4 nung isang strip. "Dad, sana makatulong sa paglaki mo." Kaya sa akin, alam mo anak, ang tawag sa kasalanan na yan ay gluttony. Pero may iba na siya ngayon. Hindi na naman siya. Nagbagong buhay na siya. Alam niyo bakit? Hindi na ako bibili ng bacon eh. Nagbago na siya. Pero yung pagkakaiba, yung pagiging selfish at saka pagiging selfless, sometimes, we tend to look at ourselves first. Kailangan ako muna. Because the principle of this world is survival of the fittest. Diba? Kung ikaw matibay kayo, survive. Diba? Kaya ang prinsipyo ng Pilipino, mentality eh. Kailangan ako muna mauna. Kailangan ako muna ma-promote. Kailangan ako muna magaling. Bakit? It is a selfish attitude. Pero hindi po magandang attitude yun eh. Ang magandang attitude yung selfless, yung inuuna mo muna yung iba kaysa sa sarili mo. Hindi naman sinabi pabayaan mo sa sarili mo eh. Pero hindi rin sinasabi ng Panginoon na huwag mo rin isipin ang iba. Kaya po nahihirapan tayong i-practice yun, not only in our family but in the environment we are living in, is because we don't practice generosity. And one of the character that is being developed as we practice first fruit sa spiritual growth natin, nagiging selfless tayo. Di ba? Natututo kang maging mapagbigay. Natututo kang isipin yung nararamdaman ng iba. Di ba? Nagiging sensitive ka na ngayon. Hindi lang sarili mo iniisip mo, nagiging sensitive ka sa actions mo, nagiging sensitive ka sa mga decisions mo, kasi iniisip mo, eto ba makakatulong din sa iba o hindi? O ang maiaangat lang ba, sarili ko lang ba o hindi? Diba? One of the effect on our spiritual growth na magandang epekto na naituturo
At fruit of first fruit giving ay walang ba kundi dynamic generosity and dedication. Pang-apat. Okay? The effect ng first fruit giving in our spiritual growth is this. Dedicated to spiritual development and depth. Okay? Ephesians chapter 4 verse 15. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Ang nangyayari po sa atin, na i-dedicate natin yung sarili natin, na mapunta doon sa spiritual development ng ating pananampalataya at paglalim sa pananampalataya. Believe it or not, you cannot practice first fruit giving kapag hindi po malalim ang pananampalataya mo sa Panginoon. When I say pananampalataya, bakit pinag-uusapan yung faith? Okay? Pananampalataya. Maliwanag ang Hebrews, di ba? Ano sa Hebrews dyan? Ano meaning ng faith? Faith is the evidence of things, unseen. Things hoped for. Di ba? Yan yung mga bagay. Ang pananampalataya po ay may pagkakaiba sa paniniwala. What is the difference between faith, pananampalataya, at sa paniniwala? Ang pagkakaiba po ng faith, okay, o paniniwala, o pananampalataya sa paniniwala ay ito. Ang paniniwala, naniniwala po kayo may mikropono? Aba? Bakit po? Naniniwala po kayo may hawak ng mikropono? Ang tawag dyan ay paniniwala. Bakit kayo naniniwala may hawak ng telepono? Una, it satisfies the five senses. Nahahawakan, naaamoy, nalasahan, mahalat-halat ha. Okay? Diba? Lahat ng five senses, nakikita natin, nasa-satisfy. There is an evidence. Okay? There is a physical manifestation and evidence that this microphone exists. Ang tawag dyan, paniniwala. Right? Ang pananampalataya is higher than, sabihin natin, paniniwala. Bakit? Ang pananampalataya is evidence of things unseen. Evidence of things hoped for. Hindi mo nakikita, pero pinaniniwalaan mo. Kaya po ang Panginoon, ang tawag sa atin ay pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Hindi naman po natin nahahawakan ng Panginoon. Hindi naman po natin nakikita ang Panginoon. Hindi natin naaamoy. It doesn't satisfy the five senses. So there is no physical manifestation that there is God, but we believe in God. Ang tawag po diyan ay faith o pananampalataya. At ang maganda po dito, as we practice first fruit, yung spiritual growth and maturity po natin, na-develop po ito. Bakit? Because the practice of first fruit becomes an aid. Nagiging tulong po siya in growing and maturing our faith in God. Patuloy pa rin pong exercise po ito. Ibig sabihin, nakakatulong po yung pag-practice ng first fruit, okay, sa atin pong pananampalataya sa Panginoon. Nakakatulong po ito para sa atin pong pagtitiwala sa Panginoon. Nakakatulong po ito para sa paglago ng ating pananampalataya sa Panginoon. And believe it or not, the very main reason why a lot of Christians who practice first fruit every following year, it becomes a tradition in their life na practicein pa rin po yun. Bakit? Kasi unti-unti lang na-develop yung pananampalataya sa Panginoon eh. Unti-unti lang na-exercise eh. The truth of the matter, dito po sa church po natin, meron tayong ginagawang practice sa first fruit eh. Nakakaiba sa ibang gumagawa ng first fruit. Sa ibang po practice ng first fruit, ang practice lang nila, unang sahod mo, ibigay mo. Tama po ba? Tama po. That's the literal and biblical application of first fruit giving. Sa atin po, magugulat po kayo sa church because the faith was exercised already. Marami po sa kanila, they give beyond what they actually earn when it comes to first fruit giving. Marami pong iba. Kaya meron tayong first fruit check. Dalawa po purpose nun eh. First purpose, para po iyon, doon sa mga gusto mag-practice ng first fruit giving, tapos hindi pa sila prepared. Kaya po pwede nilang ibigay yun hanggang sa anniversary natin because that's the fiscal year of our church. The second purpose of that is because there are Christians and members of IBC Manila na apart from their first
sabihin natin income, may ikinukumit pa sila na gusto pa nilang ibigay sa Panginoon out of the generosity of their heart, and because they wanted to honor the Lord, ibinibigay nila more than their first fruit. Di ba? Sa Bible, when it comes to giving our tithes, it's a responsibility. It's an obligation. Sabi ng Bible, kapag ka hindi mo binigay ang yung ikapo, sabi ng Bible, ikaw ay tinatag na magnanakaw ng Panginoon. So it is but required for you to give the 10% of your income, since 90% of your income is yours already. And then again, it's a command from the Lord. Ito may promise ang Panginoon. At ang promise ng Panginoon, if you apply this responsibility, if you be good stewards of this responsibility, sabi ng Panginoon, and the Lord will open the windows of heaven and pour out His blessings unto your lap that you cannot handle. Overflowing blessing ng Panginoon. The Lord doesn't need our money. The Lord doesn't need our tithes. Hindi po kailangan ng Panginoon yun para gumalaw ang gawain at para siya ay maging patuloy na Diyos. Hindi po kailangan ng Panginoon yun. Mas kailangan po natin i-practice yun because that is the key to God's blessing. Kaya po marami mga mananampalataya, hindi po pinagpapala ng Panginoon because we fail to practice our faith sa Panginoon. Lalo higit yung obligation sa Panginoon. And as we practice first fruit giving, anong nangyari po sa akin? We become dedicated to spiritual development. And then, mas gusto natin lumalim sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi dito, diba? Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Nagkakaroon tayo ng eagerness, okay? Nagkakaroon tayo ng desire na mas lumalim yung pananampalataya natin sa Panginoon. I would remember last night, I was watching, pagka matutulog po ako, kahit po nag-aaral ako, ito pinaiinis sa akin ni Ate Joyce. Sabi niya, bakit kahit nag-aaral ka, nakabukas ng TV? Ever since, kahit yung college po ako, pag nag-aaral po ako, kailangan may isang distraction ako na nasa akin. TV yun. Hindi ako nanonood, nag-aaral na ginagawa yun. Pero kagabi, nanonood ako while studying the preaching. I was watching the vlog of, gusto ko yung mga interview vlog eh. I was watching the interview vlog of Bernadette Sembrano. Pagbukas ko, ang interview niya si, I forgot the artist, lalaki. Anak ka, remember mo? Basta medyo may kulay buhok niya. I remember, Joros Gamboa. Ini-interview niya. And as this reporter actually interviewed this person, napastop ako. Kasi ang dami ko naman po nakita mga artista naman na nagte-testify online eh. Mga komedyante pa nga, testifying of their faith sa Panginoon, testifying of their, sabihin natin, kanilang pagtanggap sa Panginoon. But, hindi po ako skeptical, pero parang feeling ko laging, eto pa, parang dahil showbiz lang ba to o ano. Pero sa interview ito, napahinto akong bigla. Kasi habang ini-interview ni Bernadette Sembrano, actually, if I'm not mistaken, parang 2 tanong lang ata o 3 lang ang tanong ni Bernadette Sembrano. All throughout the vlog, all throughout the interview, si Joros din nagsasalita. And what amazed me the most is how he testifies. Sinabi niya yung faith niya sa Panginoon, sinabi niya yung experiences niya, sinabi niya mga kalokohan niya, sinabi niya yung pagsisisi niya, sinabi niya yung tipong nagsimula siyang magbago at malampalataya sa Panginoon. Ang nangyari pa sa kanya dahil natakot siya sa end times. And then, and so on and so forth. I encourage you to watch. At makita niyo. Sabi ko dito, grabe no? Tapos ang tanong sa kanya, isang tanong sa kanya ni Bernadette Sembrano, gaano ka dalas mag-Bible study? Kasi may nakita picture na nagpapasa sa ng Bible nasa kama sa Los Angeles. Sabi niya, madalas. Ano nangyari sa kanya? Nagkaroon ng pag-exercise doon yung dedication to spiritual growth. Yung dedication to spiritual growth, hindi lang porkit Kristiyano ka. Oh, Kristiyano na, kasayid na ka, pag namatay mo sa langit na pupunta.
bang kaya mong i-defend yung faith mo at nagkaroon ka ng hunger sa salita ng Diyos? Sabi pa nga niya, parang preaching na to, sabi niya. Kasi tinetestify niya, sinasabi niya yung testimony niya eh. And he is quoting and quoting after verses about his faith sa Panginoon. Ano nangyari dito? Kaya niya nagawa yun. Alam niyo bakit? Because he became dedicated to spiritual development and growth sa Panginoon. And that is what the church needs right now. Christians who are dedicated and hungry for spiritual growth. We don't go to church because we just want to grow. We don't go to church because we have a responsibility. Tutugtog ako eh. We don't go to church because hahanapin ako ng pastor pag wala ako eh. We don't go to church because of those reasons. We go to church because we desire of spiritual growth. Meron po ba isang tao dito gusto nyo hanggang ngayon bata pa rin kayo? Pag nakakita po kayo ng isang tao kasing laki ko, okay? At kasing edad ko, 47 na ako na. 46. Pinapatanda ko sa sarili ko. Sa dami kasi ng putin mo ako, gano'n. Pasensya na mawakal. Bakit na po kayo ng taong katulad ko? Okay? Tapos may hawak ako na ganito. Okay? Transparent ang lagayan. Tapos, yung sipsipan, hindi po parang ganitong straw. Yung chupon. Tapos yung laman nito, kulay puti. Tapos, sinishake ko muna ganun. Tapos, susubukan mo muna, gagano mo kung mainit. Tapos ganun. Diba? Tapos, nakadiaper ako dito. Ba't tumatawa kayo? Anong sasabihin niyo sa akin? Grabe, wala laki no. Ang tawag? Bonjing. Di ba? Bakit? Hindi nag-grow eh. Ibig sabihin, hindi nag-mature. But to tell honestly, that picture is so funny, but majority of Christians are bonjing. Marami mga mananampalataya, ilang taon ng Kristiyano, you are supposed to be mature Christian, pero hanggang ngayon, bonjing ka pa din. Hindi na lumaki, hindi na tumibay sa pananampalataya. Hindi na lumago. Ang pinakamaganda, what the church needs right now, yung mga tao who are hungry for the Word, hungry for spiritual growth, hungry for spiritual maturity. And one of the effect of practicing first fruit giving is that we become dedicated to spiritual growth and depth. Nagkakaroon tayo ng dedication para sa spiritual maturity at pagtibay ng pananampalataya po natin. At ang pinakapanghuli at ang pinakamaganda ay walang iba kundi panglima. Ito, discernment of divine dominion. Isa pinakamahalaga at pinakamaganda, okay, na bagay na matututunan natin na effect ng pagka-practice ng first fruit giving ay ito, discernment of divine dominion of the Lord. James chapter 1 verse 17 to 18. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth to the word of truth, that we might be a kind of first fruit of all He created. Isa sa pinakamagandang practice na makikita po natin, okay, that was even testified by many fruit of first fruit testimony speakers is this. Last Sunday, okay, nagkaroon ng core group meeting. After core group meeting, kahit tinamaan ako ng pagod, kaya ako nagkaroon ng sipon, kausap ko si Ate Joyce, nag-uusap kami sa bahay. Sabi niya, nakakatuwa yung testimony ni Jessa, no? Sabi ko, oo, nakakatuwa talaga si Jessa. Sana nga baguhin na ni Lord si Jello eh. Di ba na? Si Jessa. Natuwa kami kay Jessa. Sabi niya, let there be light. Yeah, very good. Yeah. Okay. The testimony ni Ate
so simple, but so clear. Nagsimula siya sa cellphone. Na tipong napaka-impulsive niyang bumili ng teleponong iPhone kahit wala siyang ipon. I would remember that eh. At napagalit na siya ni Jello, hindi pa naman asawa pero nagagalit na. Sabi sa kanya, ba't kabili agad ng iPhone? Wala ka pa lang ipon. Diba? And so on and so forth, na testimony was given. Pero right after that, sabi niya, practicein niyo po yung first fruit, mag-pray lang po kayo. Pero lahat ng testimony sinabi niya from the beginning, from small material blessing down to the challenge of encouraging somebody to give their first fruit, merong isang kapansin-pansin. Kahit po sa lahat ng mga testimony speakers natin, hahabulin ko po kayo. Lahat ng fruit of first fruit testimony speakers natin, naka-upload sa YouTube. Ini-encourage ko po kayong panoorin isa-isa mamaya. At makapatunayan ko po sa inyo na itong sasabihin ko, lahat na andun. Wala pong sinabi doon yung mga fruit of first testimony speaker sa lahat ng mga nakuha nila kung hindi nagpapasalamat sila sa Panginoon. Alam niyo mo, something na we should learn and we are supposed to learn. Marami po sa atin, nakakalimutan na po natin magpasalamat sa Panginoon. Minsan, pag meron kang na-accomplish, tingin mo, ikaw lang yun. Marami po sa atin, pagka na-promote tayo sa trabaho, bakit hindi ako mapopromote? Ang galing-galing ko eh. Diba? Ano nangyari? Yumayabang. Pag nakatulong, nagpasalamat, maliit na bagay. Pero sarili mo eh. Sarili mo yun eh. Diba? Pag may ginagawa kayo, gumanda negosyo, siyempre, magaling ako eh. Nag-aral pa ako dyan sa ng masteral degree para lang. Diba? Nagyayari na itataas mo sarili mo. One of the spiritual effect of practicing first fruit is that we discern the divine dominion. Ano ibig sabihin? Natututunan natin na lahat ng bagay, Panginoon ang may control. Pansinin niyo, sa lahat naman nag-practice ng first fruit, last week, okay, last Sunday, pinractice ang first fruit. Sa mga nag-practice ang first fruit, sino yung baka naka-experience ng challenges? Pakitas nga po ako kayo. Financial challenges, pakitas po kayo. Pakitas po, sige po. How was it? Masaya? Pwede po ba mag-share ako ng konting testimony? Last Sunday, first fruit, binigay yung unang sahod. The initial challenge was pang-grocery. Right? Common, family eh. Pero hindi po ako nangangamba. Ilang years ko na pinapractice ang first fruit giving eh. Hindi po ako nagmamayabang. Hindi po ako nangangamba kasi ang Panginoon naman po kahit kailan hindi nagkukulang. Amen? At naniniwala ko kahit kailan hindi magkukulang. Amen? Amen. Pero deep inside my heart and deep inside my mind, meron akong iniisip, wala akong problema bigay first fruit ko. As boastful as I am, I'm humbly sharing this with you. Bibig ko todo na to, pati pato. Sabi nga nung iba. Pero on the back of my head, I was expecting something. Kasi may ibibigay sa akin ganitong amount of money, okay, na ini-expect ko, na ibibigay sa akin, o sabihin ko na, kahit hindi na naka-live stream, no? Buti naman. May kultura po ang IBC. As every year, lahat ng mga pastor, yung mga churches, nagbibigay po sila ng a certain amount na gift do sa lead pastors. January birthday ko. So expected, ibibigay ito. Medyo malaki-laki din ito. Sagot lahat.
Guess what? Hindi binibigay. Text nyo nga si ate. Hindi pa binibigay. During that time, expected ko kasi etong week na dadating yun eh. Hindi binigay this week. At hindi pa binibigay. Napaupo ko sa upuan ko eh. Lord, balik tayo sa faith. Pastor, nagkulang ba sa inyo, Panginoon? Hindi na po kami managutom, di ba? Tapos, may tumawag. Kaya, Pastor, tuloy po tayo sa dedication, ha? Ay, po. Dedication ng business. Praise the Lord, may dedication ng business. Bakit po? Sagot yung pagkain namin all throughout the day. Pakainin ka ba naman ng pork chop na mas malaki pa sa mukha mo eh. Sabi nga, ngayon ko lang nakita si Noy na sumuko sa pagkain. Dad, take out natin ito, di ko kaya eh. Si Noy, pag order po yan, sa pahit ng katawan niya, laging 2-piece chicken yan. May french fries pa yun. Ito, sa laki ng pork chop, malaki pa sa mukha ko eh. Nung nilagay nga yung pork chop, hinanap dito yung kanin. Nadasan yung kanin? Nasa ilalim ng pork chop. Ganun kalaki. Hanggang dinner, busog kami. Sustain. After ang uwi na kami, sabi ng may-ari ng business na nagpadedicate, Kuya, sandali. Sabi niya, may bibigay po ako. Pasensya na po sa sobre. Kasi nakalagay sa bill ng kuryente. Basta may sobre. As bigay siya ng certain amount of money. And it actually sustained us for the week. Ano ibig sabihin po doon? Lord, salamat po Minsan, feeling ko, aasahan ko na sarili ko eh. Feeling ko, okay na ako, kaya ko naman eh. Minsan, ituturo lang pa yung anak, masyado kang mayabang. I just want you to know that I am in control. Bakit? Kasi ibinigay ka agad yun, yung ini-expect kong pera. Malamang, nakalimot ako sa Panginoon itong week na to. Para sabihin na Panginoon na nagbibigay at may kontrol ng lahat ng bagay. Sometimes, may mga bagay na hindi tayo makaiintindihan. There will be struggles, there will be tough times. Pero sabi ng Panginoon, always trust the Lord. Let us always be discerning of the divine dominion. The Lord is always in control. And that is one of the fruit of first fruit, effect of practicing first fruit giving. Ano nangyari? Nai-enhance yung alin po, nai-enhance yung awareness natin sa binibigay o sabihin po natin sa control o sa ultimate control and provision ng Panginoon sa buhay natin. Diba? Na-exercise po yun eh. Sa lahat ng bagay, lakas, Panginoon, alam ko po sa inyo galing. Panginoon, kaya po ko nakatayo dahil po sa inyo. Praise the Lord po kahit po may sipon ako. Linggo ako talaga mag-preach. Bakit? Last Wednesday, ang salita ko hindi nyo maiintindihan. Alam nyo, mga manit? Ganda kong salita eh. Ngayon, kahit medyo malat ako, makakapagsalita na ako. Alam nyo bakit? Hindi po dahil sa akin, biyaya po ng Panginoon. Praise the Lord, may church tayong ginagawa na ganito dahil po sa Panginoon. The Lord will always be and always in control. And the very one of the best blessing for our spiritual growth and maturity as we practice first fruit ay makita po natin yung discernment natin of the divine dominion ng Panginoon sa atin. 5 effects of first fruit giving in our spiritual growth and maturity. It deepened divine dependence on God. It developed discipline and devotion sa Panginoon. It developed dynamic generosity and dedication sa pananampalataya sa Panginoon. Nagiging selfless tayo imbis na maging selfish. Pang-apat, it-dedicated, natututo maging dedicated to spiritual growth and development and maturity at magpakalalim sa pananampalataya sa Panginoon. At ang panghuli, na effect of practicing first fruit giving in our spiritual maturity and growth is being discerning of the divine dominion na makita natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin, mananampalataya at magtitiwala ka sa Panginoon. Bakit? Because God is always in control.
Sa lahat po ng buhay po natin, maganda po na may exercise yun. May mga bagay sa mundong ginagalawa natin na hindi natin maintindihan. There will be a lot of questions to be asked sa Panginoon. Panginoon, ba't nangyayari ito? Panginoon, paano nangyayari ito? Isa sa pinakamahalagang bagay na maintindihan mo, hindi mo man naintindihan ang sitwasyon, tiwala ka at mananampalataya ka sa Panginoon because you understood that God has the ultimate power and has the ultimate control in this world. Maaaring may iba sa atin ngayon, may karamdaman kayo na malubha o hindi man malubha, hindi nyo maintindihan kung bakit meron kanyan. Have faith in God. God is always in control. May problema ka sa pamilya, may pinagdadaanan kayo sa relationship nyo. Huwag kang panghihinaan ng loob because God is always in control. May problema ka sa trabaho, may problema ka sa amo mo, may problema ka sa kaibigan mo, ano man ang pinagdadaanan mo, may mga bayarin ka, hindi mo mababayaran. Hindi ka mababayaran ng Panginoon. Be discerning that God is always in control of your life. Anak ka niya, kailanman hindi siya pabayang ama at kailan hindi ka niya pabayaan. Sana po, itong mga effects na to ay patuloy na makita natin. Last Sunday, pinaktis natin yung first fruit. Sana sa mga susunod na mga fruit of first fruit, apart from material blessings na experience natin, makita natin yung mga testimony dito na tinitestify yung spiritual growth and maturity nila. Yung pag-exercise nila ng discipline, devotion nila. Yung pag nagiging nahahasa yung pagiging generosity nila. Yung nahahasa yung kanilang spiritual maturity at yung kanilang dedication to develop their faith sa Panginoon. At lalo tigit, yung pamahasa tayo na lahat ng bagay ma-attribute natin sa Panginoon. Because the Lord is the great provider. The Lord, sa mga karamdaman, is our great healer. Sa may mga problema sa pamilya at relationship, the Lord is the great reconciler of situation. Because our God is all-powerful, all-knowing, omniscient, and He is everywhere. He is always there. And the most special thing is, He is in control. Tumayo po tayo na. So we pray, Lord God, Heavenly Father, we are so thankful and we are so grateful for the wonderful message and for teaching us, Panginoon, the blessings and the effect, Panginoon, ng pag-honor namin sa iyo, ng pag-practice ng first fruit giving, Panginoon, ay meron pong impact sa aming spiritual growth na kilos. In you, teach us, Panginoon, and have faith in you, Lord God. Again, we give you back all the praise and all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen.